Magandang araw mga ka-angels, ating puntong hayan ang chapter 1 ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Vincent, ayoko na. Put me down. Nahihilo na ako. Saway ni Gwen habang kuntodo ang kapit niya sa leeg ng kanyang nobyo. Dahil karga-karga siya nito at iniikot-ikot pa. Sa halip na sundin siya ay tinitigan siya nito ng buong pagmamahal. Nangingisla pa ang mga mata nito. I'm the happiest man in the world, Gwen. I promise you the sun, the stars, and the moon. Everything in this world just to prove how much I love you, Cheesecake. Cheesecake? Hiyak Baduy. Tinawanan niya ang ginamit nitong endearment. Ngunit sa loob-loob niya ay para siyang idinuya ng mga katagang binitawan nito. Halos 1 taon din niya itong pinahirapan bago siya nagpasyang sagutin ito. Isa pa, hinintay rin niyang magkaroon muna ng love life ang kanyang mga Kuya Hector at Kuya Marcus. Matagal na niyang gustong sagutin si Vincent. Ngunit nahihiya naman siyang unahan pa ang mga kapatid niya na magkaroon ng karelasyon. At ngayong kasal na ang Kuya Hector niya kay Maylin, gayon din ang Kuya Marcos niya kay Beatrice, ay panahon na siguro para isipin naman niya ang sariling kaligayahan. Lalo na't 1 taon na lang ay magiging ganap na siyang medical doctor. Kahit baduy pa sa pandinig mo iyon, Gwen, para sa akin, ikaw ang tamis ng buhay kong ito. Kapag nawala ka sa akin, ay para na ring nawala ng saysay ang buhay ko. Bigla siyang napaseryoso sa nakikitang emosyon na nakabalatay sa mukha ng kanyang nobyo. Captain Vincent de Villa, you don't have to give me everything. I only want your love. Sapat na sa akin iyon. I'll give my heart and soul to you, Gwen. Ibinaba siya nito ngunit hindi pa rin siya nito pinapakawalan. Kinabig nito ang kanyang baywang upang magkalapit ang kanilang mga katawan. Nasa 6 na talampakan ang taas nito, samantalang siya ay nasa 5 talampakan at 3 pulgada lang. Nang yumuko ito ay alam na niya kung ano ang balak nito, kaya buong pagpapaubaya siyang tumingala rito upang magkahugpong ang kanilang mga labi. Mula sa kinaroroon ng burol sa loob ng Hacienda La Cuesa, ay bigla silang napunta sa ibang lugar. Sa lugar kung saan solo nila ang mundo. Kapwa nila nararamdaman ang pagnanais na hindi na sana matapos pa ang sandaling iyon. Ni isa sa kanila ay walang balak na bumitaw mula sa pagkakahinang ng kanilang mga labi. Pakiramdam niya ay ayaw pa niyang matapos ang mga sandaling iyon. Maya-maya ay bahagya nitong inilayo ang mukha nito sa kanya. Bigla siyang napadilat sa nakitang titig na titig ito sa kanya. Why? Noon lang nag-init ang magkabilang pisngi niya. Noon lang siya namula ng gayong halos ayaw na nitong pakawalan ang mga labi niya kanina. Let's get married, Gwen. Sincero nitong wika sa kanya. Nanlaki naman bigla ang kanyang mga mata. What? Pakiramdam niya ay magkakaroon siya ng internal hemorrhage sa sinabi nito. Mga katagang sumalpok sa kanyang utak. Hindi niya inaasahan ang pag-aalok nito ng kasal. Magpakasal na tayo kaagad, Gwen. Vincent, I love you, but I don't think this is the right time for us to get married. Isa pa, gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko. Hindi nawala ang kagalakan sa anyo nito dahil sa kanyang sinabi. Sa halip, ikinulong nito ang kanyang mukha sa dalawa nitong palad. I understand, Cheesecake. Pero kapag dumating ang panahon na handa ka ng magpakasal, promise me na sa akin ka pakakasal. Napangiti siya sa tinura nito. In my 26 years in this world, 4 na lalaki lang ang minahal ko. Ang papa ko, ang 2 kong kuya at ikaw, Vincent. And aside from my mom, ikaw lang din ang babaeng mamahalin ko. What if your feelings changed, Vincent? Hindi mangyayari iyon. I always love you. Nothing's gonna change my love for you.
Nanunuot sa kanyang kaibuturan ang pangako ng kanyang nobyo. Hindi maitatatwa sa mga mata nito ang katotohanan sa mga sinabi nito sa kanya. Thank you, Vincent. And I'll do the same. Ginawaran siya nito ng isang halik sa noo. Pagkatapos ay inakbayan siya. Let's get out of her. Cheesecake. Tiyak na kanina ka pa hinahanap ng Kuya Hector mo. Pagdating ni Gwen at Vincent sa malaking bahay ng mga lakwesa, ay nagkakagulo ang mga taong naroroon. Manang Ason, ano ho nangyayari sa itaas? Tanong ni Gwen nang makalapit siya sa nakatalikod na katiwala sa bahay na iyon. Nilingon siya nito na nakatayo sa puno ng hagdan. Nako, butit dumating na kayo. Mukhang manganganak na si Maylin eh. Bigla rin siyang napatingin sa itaas ng hagdan. Kasalukuyan ng bumababa ang kanyang hipag. Nakasimangot ito. Hindi na makuhang ngumiti, dala marahil sa pagkirot ng tiyan nito. Buong ingat naman itong inilalayan ni Hector, ang asawa nito. Pumanaog naman si Vincent upang tumulong sa pag-alalay kay Maylin. Manang, nakahanda na ho ba ang sasakyan? Kalmado ang tinig ni Hector, subalit alam ni Gwen na natataranta na rin ito. Kanina pa Hector, tugon naman ni Manang Ason dito. Nasa sasakyan na rin ang mga gamit ni Maylin. Salamat ho. Napatingin si Hector sa kanya. Stay here, Gwen. Pakitawagan mo si Marcus para siya muna ang mag-asikaso sa bukid sa paggagapas ng mga palay. Yes, kuya. Hindi na ito sumagot. Kinarga na nito si Maylin at isinakay na sa sasakyan. Kinabukasan ay nadalaw ni Gwen at Vincent si Maylin sa ospital. 5 oras daw itong nag-labor. Pagkaraan niyon ay iniluwal nitong isang napakalusog na sanggol na lalaki. Gumising lang daw ito sandali, pagkatapos ay natulog ng muli. Ngayon nga lang ito gumising muli. Automatiko nitong inilibot ang mga mata sa silid na kinaroroonan nito sa ospital. Halata pa ang panghihina nito sa nakaraang panganganak. How are you, my sweet angel? Kagabi pa kita pinagmamasdan sa pagtulog. Masuyong hinaplos ni Hector ang buhok ng asawa nito at ginawaran iyon ng halik. I'm so tired, Hector. Nasaan ang anak natin? Nasaan si Benedict? I want to see him. Napangiti ito. He'll be her angel. Pinapaliguan pa nila ang baby natin para mas gwapo siya sa paningin ng kanyang beautiful mom. Saka lamang tila napansin ni Maylin na naroroon sina Gwen at Vincent. Kanina pa kayo riyan? Mahina nitong tanong. Kanina pa. 1 oras ka na rin namin binabantayan na magising. Biro ni Gwen. Ang gwapo ng baby niyo, Ate Maylin. Siyempre, kamukha ko yata si Benedict. Pagmamalaki ni Hector. No comment ako riyan, kuya. Natatawang sabi niya. Hintayin na lang nating dumating ang baby para mabistahan ni Ate Maylin. Maya-maya nga ay dumating na ang sanggol na pinangalan ng Benedict Toledo Lacuesa na maingat na karga-karga ng nurse. Agad na humakbang si Gwen sa gilid ng kama. Inalalayan naman ni Hector ang asawa nito na makaupo upang mahawakan nito ang bagong silang na sanggol. He's so beautiful, Hector. Naiiyak na sabi ni Maylin habang pinagmamasdan nito ang sanggol nitong si Benedict. Yes, my wife. God bless us with a wonderful child and He'll bless us with more children. Nagkatingin na naman ang magnobyong Gwen at Vincent sa emisyong nakikita nila sa mag-asawa. Wala sa loob na inhilig niya ang ulo sa dibdib ng kanyang nobyo. Gusto niyan dumating sila nito sa ganoong sitwasyon, ang bumuo ng isang masayang pamilya na puno ng pagmamahalan. Cheesecake, wake up, biro sa kanya ni Vincent, na bahagya pang tinapik ang kanyang pisngi. Ha? Napatingin siya sa mga ito. Ganoon na lamang ang pumumula ng pisngi niya nang makitang nakatingin sina Hector at Maylin sa kanya. Ang sabi ni Kuya Hector, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka. Sige, pasensya na. Medyo inaantok na nga rin ako eh. Hindi kasi ako gaano nakatulog kagabi sa pag-aalala kay Ate Maylin. You better go home, Gwen. Please place a long distance call to Australia para ipaalam kina Moira na nanganak na si Maylin. I'll do that, Kuya Hector. Lumapit siya kay Maylin. Pagkatapos ay yumuko siya upang masuyong halikan sa buhok ang sanggol. Binalingan naman ng kanyang Kuya Hector si Vincent. Vincent,
Please drive carefully. Madulas ang kalsada ngayon dahil sa panay-panay na ulan. I will, Hector. Hindi ko hahayaang magasgasan ang prinsesa ko. Natin. Pagkukorek ni Hector. Napailing si Gwen nang harapin niya ang kanyang kapatid. Kuya, Vincent will take good care of me. Ciao. Humalik siya sa pisngi nito at magkasabay nilang nilisan ang ospital na iyon. Hindi ka ba muna tutuloy sa loob? Nagtatakang tanong ni Gwen na mapansin niyang tila walang balak na pumasok sa loob ng bahay nila si Vincent. I'd love to stay with you, Cheesecake. Kaya lang, naghihintay sa akin si Mama. Sasamahan ko siya sa Maynila. May reunion kasi ang kabatch niyang mga flight stewardess sa Richmond Hotel. We'll be staying there for 5 days para sa activities nila. Ayaw ni Papa na mag-isa lang siyang lalakad. So I'll go with her. Napabuntong hininga siya sa nalaman. 2 linggo pa lang ang nakararaan mula nang bumalik ito sa ilang buwan nitong biyahe sa Europe. Isa kasi itong international pilot. Hindi pa nga ito bumabalik ay nakabuo na siya ng desisyon na sasagutin niya ito sa muli nitong pagbabalik mula sa pagbabiyahe sa ere. Bago pa man ito mag-training sa International Airline Pilot Training, ay ilang beses niya itong nasubukan. Kapag may problema sa pamilya niya, ay hindi ito nawawala. Ito pa nga ang tumutulong noon sa pinsan niyang si Luis na itakas si Charis, ang napangasawa nito. Sa malupit nitong stepfather bilang pilot ng getaway chopper na ginamit ng mga ito. What's wrong, Gwen? Tila naman napansin nito ang bigla niyang pagtahimik. Nagtaas naman siya ng paningin dito. Pinilit niyang ngumiti, kahit alam niyang mahahalata rin ito ang pagiging matamlay niya. Na nothing. You go ahead now. Hihinihintay. Pinutol nito ang ilan pa niyang sasabihin sa pamamagitan ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi. I know there's something wrong, Cheesecake. Now tell me. Dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan ng bigla mong pagtamlay. Sukat sa sinabi nito ay napabuntong hininga siya muli. Hindi niya naiibigan ang pakiramdam niya na ayaw na niyang mawala ito sa kanyang paningin. Ganito ba talaga ang ma-in-love? Na kung maaari lang ay habang buhay na kami magkasama at kailanman ay hindi na maghiwalay kahit sandali. Aalis ka ba kaagad dito? I mean, are you flying again? Natawa ito. Of course, pero next month pa iyon. I'm here for a vacation. At sandali lang iyong susunod kong biyahe dahil sa Canada lang. I see. Napatango-tango siya. Hindi pa rin nabawasan ang lungkot sa kanyang mukha. Tila hindi naman ito nakatiis. Niyakap siya nito ng mahigpit. Vincent, pinamulahanan siya ng mukha nang makita nakamasid sa kanilang dalawa ang hardinerong kasulukuyang ginugupitan ang mahahaba ng Bermuda grass sa hardin. Kasulukuyan kasi silang nakatayo sa front door ng mansyon. Why? Niyayakap ko lang naman ang cheesecake ko eh. Alam ko na kung bakit ka nakakaganyan. Mamimiss mo ako, no? Bigla siyang kumalas dito. Ang yabang mo. Eh ano naman kung umalis ka? Ano naman sa akin kung matatagalan bago tayo magkita? Kala mo malulungkot ako? Kala mo mamimiss kita? Ito naman ang natigilan sa kanyang sinabi. Kumunot ang noo nito. Are you serious, Gwen? Napabunghalit siya ng tawa sa nakikitang reaksyon nito. Of course not. Siyempre mamimiss kita, Captain Vincent de Villa. Malulungkot ako kapag matagal kitang hindi makikita. Iiling-iling na napatitig ito sa kanya. Pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Thanks God. Akala ko'y seryoso ka sa sinabi mo kanina. Muli siyang niyakap nito at masuyong hinalikan sa mga labi. Saglit lamang iyon, ngunit pakiramdam niya ay para siyang nakaakyat sa langit sa sweetness na ipinakita nito. Kapwa sila nagbitiw nang makarinig sila ng pagtikhim na nagmula sa may pintuan. Kuya Marcus, formal ang mukha nito, habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Wala ba kayong balak na pumasok sa loob? Papaalis na kasi si Vincent, kuya. Natarantang wika niya. Kahit naman nasa tamang edad na siya para magnobyo, ay nahihiya pa rin siyang makita ng mga kapatid niya sa ganoong eksena. Ganoon ba? Kumusta sa ospital? Nanganak na si Ate Mylene. It's a boy. Saka lamang niya nakita ang pagliwanag ng anyo ni Marcus. Napangiti ito. How's the baby? He's healthy. Ang gwapo-gwapo nga ni Benedict eh.
Kay Ate Maylin nakuha ang kulay ng bata. Ang mga mata at ilong ay kay Kuya Hector. Marahil inarinig ni Beatrice, asawa ni Marcus, ang kanyang tinig. Napalabas din ito. Talaga, Gwen? Tumango siya ng sunod-sunod. Honey, let's go. Pasyalan natin sina Hector at Maylin doon. Anito sa kanyang Kuya Marcus. Ngumiti ito at napatango na rin sa kahilingan ng asawa nito. Sige, ipapahanda ko lang ang sasakyan. Muli naman itong tumingin sa kanya. By the way, tumawag si Mika. Tawagan mo raw siya kaagad. Si Mika ay isa sa mga best friend niya sa Maynila. Tulad niya, itapos na rin ito sa pag-i-intern sa isang ospital sa Maynila. Kapwa na lang sila magre-review bilang paghahanda sa pagkuha nila ng board exam upang maging ganap na doktor. Nang mawala ang mag-asawa upang magpalit ng damit, ay nagpaalam na si Vincent. I'll call you, Gwen. Pagdating ko sa Maynila. I'll wait for your call. Take care, cheesecake. Napangiti na naman siya sa endearment na iyon. May pagkabaduy, ngunit maano ba? Pagdating naman sa pag-ibig, lahat naman ay nagiging baduy. Ikaw rin, mag-iingat kang palagi. Bago tuloy sumakay sa kotse nito si Vincent, ay hinalikan pa siya nitong muli sa mga labi. At dito na po nagtatapos ang ating unang kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.